Story kasi ng Barangay Kuya, ma'am, dito na kami naninirahan. Pagka may mga usaping lupa, nagkakaroon kasi yan ng armed conflict. Ito ay pamana sa amin ng aming mga magulang. Yung mga uncle ko na nagtatrabaho, nagtatanim ng mais dyan sa bundok sa may Barangay Kuya, hindi nila alam kung paano sila mamuhay ng mapayapa dahil naririnig nila sa gabi may mga putukan, sa umaga may mga operation. Ang nangyari sa amin ng mga IPF sa mga ninuno namin, bakwit. Ngayon, tatagal ng panahon, hindi kami makakauwi. Yun ang story kung bakit nagkaroon po ng sinasabi nila may mga claim silang lupa dito. Dahil doon sa mga kaguluhan na yun. When IID started its work on land conflicts and land governance issues in the BARM, we started here in 2020 as part of our conflict transformation, transitional justice, and peace building work. If you talk to the people on the ground affected directly by these land conflicts, the data differs depending on whom you talk to. Kaming mga IP, ang tanging alam lang namin na sa amin yung lupa ay yung mga palatandaan, mga pangalan ng creek, pangalan ng bundok, at saka yung mga kahoy. Inipaglaban po namin yung aming lupa kasi nasabi ng mga magulang namin yung lupa diyan na sa kanila. The course of IID's intervention in the BARM, specifically in Maguindanao and in Marawi, displacements were frequent and serious. I've seen 2 or 3 serious displacements in which the entire community moved out of their place because there were ongoing armed encounters. We got the picture and we got the intensity, and that's where we sense the seriousness of the problem. It is also the aspiration of the Include BARM Consortium to bridge the communities to different stakeholders and support groups among the CSOs. Upon our conversations with them, they need to understand what is titling system, what is torrent system, what is customary law. So these are all the content of those legal education and clinics. It is our strategy within the consortium that each activity with the support from GSERF should be done in a manner that directly responds to the context and the needs of these people. Pasalamat tayo dahil sila yung nagiging tulay upang magkaroon ng puwang na magkikita yung dalawang grupo na dati ay hindi nagkikita. Hindi lamang sa pagkikita, kundi sila ay nagdadamayan, kundi sila ay nag-uusap, at sila ay sabay-sabay na rin sa pagkain, pati na rin sa pagdulog. We continue to move BARM in terms of policy work because we cannot have substantial change if the policy are not taken care of also.
Yung Bangsamoro Indigenous Peoples Act of 2024, naging ganap na batas siya noong December 10. So, timely, Human Rights Day din na naipasa yung batas na yun. Yung regional law na yun na nagpo-protect, nagpo-promote sa ating mga indigenous people dito sa Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao. Yung consultation, yung pag-identify, yung ating mga tribal elder, noong kanilang mga fusakaingin, batay sa kanilang lingwahe or native tongue, yung native title, yung pangalan ng mga puo, pangalan ng mga ilog. Tulong-tulong tayong ma-incorporate yung mga customary practice nyo dito sa batas para ang batas ay hindi patuloy na alien sa inyo, kundi yung batas integrated yung traditional practice and customary laws, etc. kahit nasa paraan ng pag-solve ng conflict. Ang naramdaman namin ngayon, ma'am, parang masaya na kami kasi nagkita-kita na kami, naumpisa na yung mga problema at saka anong mga solusyon ang dapat gawin. Narinig namin yung side sa kanila, narinig na yung side sa amin. So parang maganda na. Napakahalaga yung intercommunity na ginawa ng TLWI, ng IID, dahil doon sa mga advocacy na itinuro sa amin, na nalaman namin yung aming mga karapatan bilang IP. Para mabuo yung pagiging kapatiran ng Moro at ng IPs, ibalik yung pagiging magkapatid nila sa dugo, ay aayusin or titingnan natin ang mga mabuting solusyon ng paghahati-hati na hindi nalalamangan ang isa, hindi nalulugi ang isa. Ang IP talaga gusto ng payapa noon pa man. Pag nagkaroon ng solusyon ang problema sa lupa, malamang yung kapayapaan tuloy-tuloy. It's all about them, it's not about us. And we are just here to help and to guide. The role of IID is to provide the opportunity and the platform for all these voices to come together, which is really the peaceful coexistence of these different peoples, of the Moro Christian and the IPs.